alin, ulo, masakit ulo. Tingin na. Hilutin mo. Nung dati po, sobrang saya po pagpapasko. Nung mga taon na wala po ako sakit, parang palagi po pong inaabangan ng mga Pasko. Pero ngayon po, simula po nung nagkasakit ko po, hindi ko na po nararamdaman po kung gaano po kasi ang Pasko. Noong December 2022 po, nalaman po na meron siyang very severe aplastic anemia. Hanggang nagkaroon na siya ng brain hemorrhage, tapos yung na-stroke na siya, na-paralyze pa yung kalahati ng katawan niya. Sabi po nung mga doktor, ilang araw na lang din daw po yung itatagal ng anak ko, kaya sobrang hirap talaga. Simula po noon hanggang ngayon, weekly transfusion po siya. 4 years na rin po siyang may sakit. Halos araw-araw, di po nag-stop yung bleeding ni Sen. Balik-balik po kami sa ospital. Kailangan po talaga nila ng transplant po. Yun po talaga yung gamot sa sakit nila. Sobrang hirap po kasi po, hindi po ako makalakad po na maayos. Na coma po ako. Hindi ko po kilala sila mama. Hindi ko pa rin po kilala yung mga kapatid ko po. Hindi ko po alam ang pangalan ko po. 1 taon po bago po ako makarecover sa mga alala ko po. 4 na taon na po kami nakipaglaban. Pero hindi pa rin po sila sumusuko po sa akin. Dapat hirap po. Kung mahirap po sa akin, mas mahirap po sa kanila. Pag nakikita ko yung anak ko, lagi kong kasama sa ospital. Sobra-sobra mong mga pasa sa katawan. Tapos pag nag-nosebleed po yung kaba ko, grabe. Bilang isang nanay, kung pwede ko nga lang po ipalit yung buhay ko dun sa anak ko, ginawa ko na po talaga. Saan po kayo ma'am kumukuha po ng panggastos, pamasahe papuntang ospital? May mga mabubuting puso naman po na tumutulong po kay Sen kahit pa paano po. Tapos po, nagsa-sideline po yung asawa ko. Ako po, nagpo-post din po ako sa Facebook. Ano lang po yung makita ko, maibenta. Nung lumipat po kami dito, halos kami lang po, yung mga anak ko lang po yung dala ko. Tapos di po kasi kami naghiwa-hiwalay. Gusto po kasi ni Sen, sama-sama na po kami para maramdaman niya po yung nandito po yung mga kapatid niya. Yung suporta po sa kanya. Kaya kahit po mahirap kasi sobrang dami po namin eh. Pero masaya po siya. Nararamdaman ko po na masaya siya pagkasama niya yung mga kapatid niya. Minsan na po inisip po saan kami kukuha ng para sa bukas or sa mga susunod na ospital. Mas nilalaan ko po yung isip po sa ospital po talaga ng anak ko po. Kasi po hindi po siya pwedeng mag-skip ng salin. Puro ospital po kasi yun po i-send po talagang kailangan namin ma-survive. Kahit kami po wala, okay lang po. Pag gumaling po ako dito, babawi po sa kanila. Sobrang grateful po ako sa lahat po ng tumutulong po sa akin. Mahal ko po kayong lahat. Sana po malagpasan ko po itong pagsubok na po ito. Binigay lang po ito sa akin. Pero lalaban po ako. Tiwala din po tayo kay Lord. Palagi po akong magdadasal at maniniwala po na gagaling pa po ako. Paano po kayo nagse-celebrate ng Pasko niyo po? Yung Pasko po namin, sa ospital po kami. Hindi po siya nakalabas ng ospital. Doon na po siya nag-birthday, nag-Pasko, nagbagong taon sa ospital. Sana po ngayong Pasko po, masaya na pong Pasko. Senator Raffy, sana po tulungan niyo lang po si Sen sa mga gamot. Okay lang po kahit wala na po kaming handa. Basta yun po. Kasi po sobrang hirap po yung nakikita mo. Linggo-linggo tutusukan yung anak mo. Linggo-linggo kailangan ng dugo. Kailangan ng gamot. Kasi po, ano po pag nireject na nung katawan ng anak ko yung salin? Ano po mangyayari?
Hindi na po tatanggapin, babagsak ko na babagsak ako, mawala na po yung anak ko, hindi ko po yun kaya. Maligayang Pasko po! Hello po! Thank Hi you there, po. Mami! Ito po. Merry Christmas! Merry Christmas po. Thank you po, ma'am. Dahil nakarating po kay Senator Raffy yung kwento ng pinagdadaanan mo at alam niya yung ang mga nakaraang Pasko, tulad na sinabi mo, sa ospital ka nag-celebrate ng Pasko tapos walang handa. Kaya hindi papayag si Senator Raffy na ngayong darating na Pasko ay ganun ulit ang mangyayari. Kaya may pamaskong handog po sa inyo si Senator Raffy. Thank you po. Ngayon ko lang po ito maranasan po ulit. Sobrang saya po. Hindi ko po... Buong saya po, hindi po yung itatago po yung saya. Sobrang saya po na ngayon ko lang po ulit ito maranasan. Hindi lang po yan ang tulong ni Senator Raffy para sa inyo, para kay Zen, tsaka para sa pamilya niyo po. Dahil meron din po siyang binigay na sorpresa na 50,000 pesos po. Thank you po. Thank you po, ma'am. 1, 2, 3. 49, 50. Laking tulong na po yan sa anak ko po, sa mga gamot niya po, tapos sa mga gastusin po sa ospital, sa pambili ng platelet. Thank you po talaga. Senator, salamat po. Sir Raffy po, sobrang thank you po. Pagpa-pray ko po ay palagi na sana marami pa po kayong matulungan. At thank you po sa tulong niyo pong binigay po sa akin. Hindi po kami susuko hanggat kami po namin yung pinagpipray po namin na tuloy ang paggaling po ng anak ko po. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Maligayang Pasko po!